Good morning. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 02 November 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Lucas chapter 9. Isinugo ang 12. Pakisabayan ako ng basa guys, nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Isinugo ang 12. Lucas chapter 9 verse 1. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Verse 2. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa paghahari ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Verse 3. Sila ay pinagbilinan niya, huwag kayong magbabaon ng anuman sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, bag, tinapay, salapi o bihisan man. Verse 4. Makituloy kayo sa sinumang tumanggap sa inyo at manatili kayo sa bahay nito hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Verse 5. Kung hindi naman kayo tanggapin ng mga tao sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Verse 6. Saan man sila mapunta, ipinapangaral nila ang magandang balita at pinapagaling nila ang mga may sakit. Lucas chapter 9 verse 7. Ang pagkabalisa ni Herodes. Lucas chapter 9 verse 7. Ang mga nangyayari ay nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea. Nabagabag siya sapagkat may nagsasabing muling nabuhay si Juan na tagapagbautismo. Verse 8. Sinasabi naman ng iba, nagpakita si Elias. May nagsasabi pang ang isa sa mga propeta noong unang panahon ay muling nabuhay. Verse 9. Ngunit sinabi ni Herodes, pinapugutan ko na si Juan, sino kaya ang lalaking ito? Marami na ako nababalitaan tungkol sa kanya, kaya sinikap niyang makita si Jesus. Ang pagpapakain sa 5,000. Parati nating nababasa to guys, itong pagpapakain sa rin siya sa Matthew, sa Marcos, taas ngayon naman sa Lucas, pati sa nakalagay rin dito sa John, mababasa rin natin yan. Kaya nga sabi ko, sana pa iba-iba yung mga disciple ng pagkasulat. Pare-pareho sila ng sinulat eh. Ang pagpapakain sa 5,000. Lucas chapter 9 verse 10. Pagbalik ng mga apostol, isinalaysay nila kay Jesus ang lahat ng kanilang ginawa. Pagkatapos umalis si Jesus kasama ang mga alagad papunta sa bayan ng Bethsaida. Verse 11. Sinundan siya ng mga tao. Nang malaman ito at malugod naman silang tinanggap ni Jesus, tinuruan niya ang mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Verse 12. Nang malapit nang lumubog ang araw, nilapitan siya ng 12 at sinabi, paalisin na po ninyo ang mga tao upang makahanap sila ng makakain at matutuluyan sa mga nayon sa paligid. Nasa ilang na lugar po tayo. Verse 13. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot naman ang mga alagad, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay at 2 isda. Bibili po ba kami ng pagkain para sa lahat ng taong ito? Verse 14. Halos 5,000 ang mga lalaking naroon. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo ang mga tao ng 5 po. Verse 15. Pinaupo nga nila ang lahat. Verse 16. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingin sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at isda at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Verse 17. Silang lahat ay nakakain at nabusog ng ipunin ng mga alagad ang lumabis. Nakapuno pa sila ng 12 kaing. Guys, sa generation natin, ang ganito karaming tao, ibig sabihin, pag tayo pumunta sa isang events, magbaon tayo ng, may kanya-kanya tang baon, tapos pinagsama-sama, kaya syempre nakakakain lahat. Pero itong kay Jesus, miracle talaga ginawa niya. Pero sa generation natin, either na yung host ay magpapakain ng ganyang karami or
tayo mismong umaattend is may kanya-kanyang baon. Yung sa generation natin ha. Kasi ugali na natin na pag pumunta tayo sa isang lugar, isang events, may baon talaga tayong makakain. Ganon. Kasi lalo na pag alam mo nang matagal ka doon, kung ilang oras ka doon, natural magugutom ka. Kaya expect mo na magbabaon ka talaga. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Lucas chapter 9 verse 18, isang araw habang si Jesus ay nananalangin mag-isa, lumapit sa kanya. Ulitin ko lang yung Lucas chapter 9 verse 17 guys, tingnan mo. Silang lahat ay nakakain at nabusog ng ipunin ng mga alagad ang lumabis, nakapuno pa sila ng 12 kaing, o diba may sumobra pa. Kaya nga ibig ko sabihin, sa generation natin pag share may talaga, may susobra talaga. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Lucas chapter 9 verse 18, isang araw habang si Jesus ay nananalangin mag-isa, lumapit sa kanya ang mga alagad. Tinanong sila ni Jesus, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino raw ako? Verse 19, sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman po ng iba, kayo si Elias. May nagsasabi namang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong unang panahon. Verse 20, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila. Kayo po ang Kristo na sinugo ng Diyos, sagot ni Pedro. Verse 21, mahigpit na itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man. Ipinahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan. Lucas chapter 9 verse 22, sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding hirap, itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay ipapapatay nila, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang bubuhayin ng Diyos. Verse 23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinamang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Verse 24, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Verse 25, ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang mapapahamak naman ay ang kanyang sarili. Verse 26, kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ninuman, ikakahiya rin siya ng anak ng tao. Ikakahiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Verse 27, sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo ritong hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang naghahari ang Diyos. Yun nga ang lagi kong tinatanangin, nasaan na yung taong yan na hindi na mamamatay? Yung verse 27 ba guys, Lucas chapter 9 verse 27, sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo ritong hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang naghahari ang Diyos. Pag literal natin itong ina-analyze, nasaan na itong mga tao na ito na hindi namamatay? Ang pagbabagong anyo ni Jesus, Lucas chapter 9, tanong ko lang yun Okay guys, nandito na tayo sa aklat ng Lucas chapter 9 verse 28, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Lucas chapter 9 verse 28, makalipas ang halos 8 araw, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Verse 29, habang siya nanalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan ay nagniningning sa kaputian. Verse 30, biglang may nagpakitang dalawang lalaki, sina Moises at Elias. Verse 31, na ang mga anyo ay nakakasilaw din. Sila'y nakipag-usap kay Jesus tungkol sa nalalapit niyang kamatayan na magaganap sa Jerusalem.
Verse 32, natutulog sina Pedro noon, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nakakasilaw ang anyo at may kasamang dalawang lalaki. Verse 33, nang papaalis na ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, Panginoon, mabuti po at nandito kami, gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Ang totoo ay hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Verse 34, nagsasalita pa siya ng matakpan sila ng isang makapal na ulap at sila'y natakot. Verse 35, isang tinig ang nagsalita mula sa ulap, ito ang aking anak, ang aking pinili, pakinggan ninyo siya. Verse 36, nang mawala ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. Hindi muna ipinamalita ng mga alagad ang kanilang nakita. Pinagaling ang sinasaniba ng masamang espiritu. Lucas chapter 9 verse 37, kinabukasan bumaba sila mula sa bundok at si Jesus ay sinalubong ng napakaraming tao. Verse 38, mula sa karamihan ay may isang lalaking sumisigaw, Guro, pakitingnan nga po ninyo ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Verse 39, sinasaniban po siya ng isang espiritu at bigla na lamang siyang nagsisigaw at nangingisay hanggang sa bumula ang bibig. Lubha po siyang pinapahirapan at halos araw-araw ng tigilan. Mali ako. Lubha po siyang pinapahirapan at halos ayaw ng tigilan. Araw-araw naman ako. Okay, ulitin lang natin guys. Yung verse 39. Lucas chapter 9 verse 39, sinasaniban po siya ng isang espiritu at bigla na lamang siyang nagsisigaw at nagngingisay hanggang sa bumula ang bibig. Lubha po siyang pinapahirapan at halos ayaw ng tigilan. Verse 40, nakiusap po ako sa inyong mga alagad na palayasin nila ang espiritu, ngunit hindi nila ito mapalayas. Verse 41, sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya, hanggang kailan pa ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? At sinabi niya sa lalaki, dalhin ninyo rito ang iyong anak. Verse 42, nang papalapit na ang bata, pinangisay na naman ito ng demonyo at bumagsak sa lupa, ngunit pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu at pinagaling ang bata, pagkatapos ay ibinigay sa ama nito. Verse 43, at namangha ang mga tao at nakita nilang kapangyarihan ng Diyos. Muling binanggit ni Jesus ang kanyang kamatayan. Hangang-hanga ang lahat ng mga tao sa ginawa ni Jesus, ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad. Verse 44, pakinggan ninyo at tandaan itong sasabihin ko, ang anak ng tao ay pagtataksilan at mapapasailalim sa kapangyarihan ng mga tao. Verse 45, ngunit yung verse 45 guys, ngunit hindi nila ito naunawaan, sapagkat inilihim sa kanila ang kahulugan nito. Nag-aalangan naman silang magtanong kung anong ibig niyang sabihin. Ang pinakadakila. Lucas chapter 9 verse 46, at nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Verse 47, alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. Verse 48, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ang sinumang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin, at ang sinumang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang mapagpakumbaba sa inyong lahat ay siyang magiging pinakadakila. Kakampi natin ang hindi laban sa atin. Lucas chapter 9 verse 49, sinabi ni Juan, Panginoon, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo. Sa inyong pangalan, pinagbawalan po namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan. Verse 50, ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kakampi ninyo. Hindi tinanggap si Jesus sa isang nayon sa Samaria. Lucas chapter 9 verse 51, nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Verse 52, sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumunta sila sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Verse 53, ngunit ayaw siyang patuluyin ng mga Samaritano dahil siya'y papunta sa Jerusalem.
dahil sa siya ay papunta sa Jerusalem. Verse 54, nang malaman ito ni na Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, payag po ba kayong paulanan namin sila ng apoy upang sila'y matupok? Verse 55, ngunit bumaling si Jesus sa kanila at sila'y pinagsabihan. Verse 56, at nagpunta sila sa ibang nayon. Pagsunod kay Jesus, Lucas chapter 9 verse 57. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, sasama po ako sa inyo kahit saan. Verse 58, sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y walang sariling tahanan. Verse 59, at sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin, ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Verse 60, sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay. Paano kaya yun? Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Verse 61, kaya ako naitanong paano yun guys, kasi patay ang magpapalibing sa kapwa patay. Tingnan mo yung verse 60. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Verse 61, may isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Lucas chapter 9 verse 62, at ganito naman ang tugon ni Jesus, ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So yun na, bukas na itong chapter 10 guys. Ang hahaba talaga, maabot tayo ng mahigit 50 verses bawat araw. Ngayon naman hanggang 61. Lucas chapter 9 verse 1 up to 61 verses. Ay 62 verses pala. Bye everyone, God bless.